Welcome again sa ating paglalakbay tungo sa kalaman at katotohanan dito sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ito uli ang inyong nakaupong naglilingkod na binago ang pangalan sa Ludivert to Idolvert. Idol for short lang po. Sana napanood ninyo ang unang yugto nitong ating paglalakbay sa history of Christianity at ang history sa paggawa ng Biblia. For the information of everybody, hindi ako expert sa history at sa Biblia. Pero dahil ako'y nagka-interes, napilitan akong pag-aralan ang hindi ko kasanayang pag-aralan. Kung tatanungin nyo ako kung bakit ako nagka-interes at napilitang pag-aralan, dahil marami palang katulad kong walang alam sa history at sa Biblia. Kaya madaling matangay sa maling karunungan kung ang pagbabasihan ay ang di tunay na katotohanan. Sa ngayon, madali ng pag-aralan ang tunay na katotohanan dahil sa makabagong teknolohiya. Kung ikaw lang ay may internet at hindi ka mahiya na magtanong sa mga nagkalat na mga AI or artificial intelligence, ang mga katanungan na bumabagabag sa iyong kaisipan ay masolusyunan. At may isa pa akong paraan kung paano masagot ang paulit-ulit na mga katanungan, lalo na sa bersikulo kapitulo sa Biblia na hindi ko kayang mamemorya, kaya mapilitan akong dumulog sa kanila. Ito sila. Sa atong mga pangutana. Open forum na. Nagano mga bitambong ron. Mga kaigsuonan, mga higala, usa kini kadakong oportunidad nga kami gitagagi gayon para mangutana. Ilahan ning programa. Ilahang programa. Kunya gitikskan ko nga tambong dire kay dunay open forum pwede kang mangutana. Karon, katong iyang giingon na pwede kong pangutanon, iya harato ami gasabot ana. Karon, mga higala, kung gusto siyang mangutana Yung babae. Hindi. Sino yung babae? Sino yung babae, bro, na magsisilang ng batang lalaki? Yan, ipinakita ng Diyos kay Juan. Hindi. Kinurunahan na nga sa langit, bro, eh. Kinurunahan na Yung religion na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun. Hindi pa ako buhay noon. Ang hirap talaga, no? Ang hirap sagutin. Ang hirap talaga, no? Na magsabi ng katotohanan kaysa kasinungalingan pag relihiyon na ang pag-uusapan. Muna nga, pulihan na ito open forum. Pero karong puhon sa umabot nga Domingo puhon, kung maandam na sila si Brad Siabok, iyang papabag isa, sila may nag-challenge, open ko sa topic, what topic to be discussed, to be debated. Muna, yap, salamat sa kustanan. Sila ang naghahamon ng mga katanungan. Pag ang naghahamon ng mga katanungan, ay alam mo na kung anong grupo yan. Mga katanungan na hindi limitahan. Hindi kagaya ng ilan na ang katanungan ay iwasan. Hindi ko personal na kilala ang mga yan, pero baka naman pahintulutan akong na makahiram sa kilang mismong mga salita at kasagutan. Katulad nito, sampulan. Nakalain-laing sikta. Ang ilang kuan dito sa amo nga ang relihiyon dili daw makaluwas sa tao. Mo nay akong pangutana sa imo Brad kay sakit man sa ilang buot nga mutubag mi na kung di mo modawat sa inyong relihiyon nga ang relihiyon ninyo dili gyud makaluwas sa tao. Ingon sa akong mister kay liko po na butangan og wala. Kay di man na makaluwas sa tao ang relihiyon. Mo na akong pangutana. So nahon ako itong imong giingon sister nga wala dili kasama sa uban kaya imong naabot grade 4 lang. So bot ipasabot, mas labaw ka sa edukasyon sa mga apostol sa Ginoo. Kaya nga naman, Buhat Kapitulo 4, versikulo 13,
ang mga sakop sa labang hukmanan na tingala sa gipakitang pagkabaigsugon ni Pedro ug ni Juan sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala di ay makaeskwela. Sa ato pagkanang atong unang Santo Papa nga si San Pedro, wala na siya makaeskwela. Wala siya makatungtong sa gitawag rabbinical school. Maayo pa ka kay nakaabot ka din 4. Sila gyud wa makaeskwela. So ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon kay ang Ginoo matod sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 27, gipili sa Dios ang giisip sa mga tao na walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon, o gipili niya ang mga tinamay o sinalikway o mga taong may kapuslanan aron nahimuon niyang gamhanan, aron pakaulawan niya kadto mga maalamon. So kanang imong pagka-ingon nga grade 4 ka lang, ayaw na isipan. Kaya Ginoo mo gamit bisan pa sa may way edukasyon aron pagkaulawan kadtong giisip ng mga maalamon sa kalibutan. Kanang giingon nimo nga maglisod ka tubag kay moingon sila way relihiyon makaluwas. Na sila dito nga doon ay ito ang klaseng relihiyon. Unsa man nga relihiyon na? Ang una, tinukod sa manluluwas. Ikaduhang relihiyon, tinukod sa tao nga dili makaluwas. Unsa tong duha ka klaseng relihiyon? Tinukod sa manluluwas. Ikaduhang relihiyon, tinukod sa tao nga dili makaluwas. Kining among relihiyon, tinukod ni sa manluluwas. Busa kini makaluwas. Kanang imong relihiyon, maingon ka nga way relihiyon makaluwas, sakto na. Kanang imong relihiyon, tinukod na sa tao nga dili makaluwas. Ayaw may ipangtabla sa imong relihiyon. Kaya among relihiyon lahi, tinukod ni Kristo nga manluluwas. O sa may kaingon ni Kristo, Efeso kapitulo 5:23, si Kristo mao ang bana, ang simbahan ang iyang asawa, o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Sa ato pa, ang manluluwas nagtukod o simbahan o kanang simbahana na iyang tinukod, siya ang manluluwas diyan. Kanang inyong simbahan, tinukod man na sa tao na dili makaluwas. So sakto ra po nang imong giingon nga way relihiyon makaluwas, pero kanang relihiyon mao nang tinukod sa tao nga dili makaluwas. Kini among relihiyon tinukod sa manluluwas o busa makaluwas kay siya man ang manluluwas na simbahan nga gitukod. Bersikulo Efeso 5:23. So uli karon dito adto ka sila. O pagkadto nimo dito makainom sila asa man kinaadman nga dito pura man ano nakainom naman sa ini kay mitambong ka. Ako lang sumagot. Mahihirapan akong sumagot noon. On the spot, mag-loading pa ako. I-research ko pa sa mga AI o kaya ito, may kapitulo bersikulo. Maghanap ko ng YouTube na may Q&A portion. Itong video ay aral na rin ito sa inyo kung paano ninyo i-rebat o isalungat ang mga kasagutan. Kasi wala na parang busted na ang katanungan. Kaya maghanap na naman kung ano pang tanong niya yung talagang papawisan ang sasagot. Kunting pasada lang muna tayo sa unang yugto ng ating paglalakbay o exploration. Kailan nga ba nabanggit ang Catholic Church? At sino ba ang bumanggit? Saan ba binanggit? Doon sa sulat ni St. Ignatius sa Antioquia, binanggit niya ang unang mga katagang Catholic Church noong 107 AD. Nung sumulat siya sa mga Kristiyanos nga na taga Smyrna. And ayun din sa listahan ng mga emperador sa Roma at side by side sa listahan ng mga papa sa Roma, sinong emperador sa panahon na buhay pa si Kristo? Sino namang papa sa Roma
sa panahon ni Emperador Diocletian. Maraming kadahilanan kung bakit inuusig ang mga Romano, sa mga Romano ang mga Kristiyano. Halimbawa, si Emperor Nero ay binibintang pagkasunog sa Roma, binibintang ang pagkasunog sa Roma noong 64 AD sa mga Kristiyano. Para sa ibang emperor naman, inuusig ang mga Kristiyano dahil hindi dinadasal sa mga Kristiyano ang mga Roman gods. Sino-sino ba yung mga Roman gods and goddesses? Ito yon. Sina Jupiter, na sinasabing king of the gods, si Hera or si Juno. Another name for Hera is Juno. Kasi ito ng Romans at Greek goddesses. Queen of the gods to si Hera. Na Poseidon or equivalent niya nga pangalan is Neptune, Demeter, Ceres, Athena, at marami pang iba. Naniniwala lang ang mga Romano sa Kristyanismo nang si Emperor Constantino o Emperor Constantine the Great ay na-convert sa Kristyanismo noong napanalo niya ang gira against the Roman Emperor of the East na si Maxentus. Paano nangyari yon? May nakita siyang bisyon na cross at yung mga litra nga ni Latin. Para bang sinabi niya sa Diyos niya, parang sinabi niya na ang Diyos sa Kristiyano ay one for all. May partida pa kasi nakapako lang sa cross. At ang kanilang sangkatutak na mga Diyos ay hindi nakatulong sa kaniya. Samantalang sa kanila, may Minerva sila na goddess of war. May Diana pa na may pana. Sa madaling salita, sa 312 AD, marami nang nagdaan ng mga papa sa Roma bago dumating sa eksena si Emperor Constantine. Kaya alisin natin sa ating paniniwala na si Constantine ay founder ng Christianity or Katoliko. Alisin din natin sa ating paniniwala na si Tertullian na dating paganong Romano ay isang founder ng Kristyanismo. May debate nga dyan. Pakinggan natin sandali. Catholic Church was founded by Tertullian. Ito yung patutunayan ng ating affirmatibo. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Bishop Pastor Cesar Baladad, 10 minutes. Your time start now, bro. Okay, atin pong papatunan ngayon, base po sa atin pong pagkakailan po ayon sa mga sayan po o mga history po natin po na kita doon sa mga pag-asin. Pwede ninyong panoorin sa YouTube ang debate na yan. Pwedeng nanalo siya sa debate na yan kasi mayroong kasabihan sa English. It is easy to believe what you want to believe. Ito din yung pastor na nagmasakir ng mga imahe. Sino pa yung pinagdudahan na founder? Si Saint Ignatius of Antioch, 107 AD na disipulo ni Saint John, the Apostle. Ito ang video na nakalituhan kung sinong itutulak na founder. Si Ignatius ba? Si Emperor Constantino ba? Or si Emperor Justino ba? As the saying goes, it is not easy to believe what you don't want to believe. Kahit gaano ka ka-educated, bro, muli ko yun talaga. Panoorin na lang na ninyo ang kumpletong detalye kung sino sa tatlo ang founder. Mahirap talaga pag walang magisterium. Yung basahon si Emperador Constantino, si Emperador Justino. Ang pangutana karon kinsa man ang among dawaton, ang una nimong pahayag o karon sa inyong basahon. Lumatagtagin! Pagtalikod, pagpili sa pangalan, sa Iglesia Gituko ni Cristo, usa lang na. Sa Iglesia Katolika, mao man ay bunga sa pagtalikod. Bilis na pangalan sa Iglesia. Kaya, may mga pagtulunan. Diba? Naipagtulunan. Naipagtulunan na gipag-o. Si Justinian, please, audience, behave. Please behave. Yan itong bumagsak ang Roman Empire, 476, ang Western
yan po. Usa dito, doktrina sa Trinity. Oh, musaon sa mana, ang pagtudlo o sayop na pagtulunan. What is your objection? Gisgot na siya pagtulunan. Ako gisang gisundan karon Mr. Moderator sa founder. Ang pangutana karon, puro ba rin na tinuod ang imong gipahayag o ang pahayag sa inyong basahon? Puro ba na tinuod o dili? Pareho ko ang tinuod. Pareho ang tinuod. Wala talaga tayong magawa dyan. Hiramin ko na lang ang salita ni Attorney Rofel Banyok. Pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Papasadahan naman natin yung kapitulo, bersikulo na binuo ng mga Katolikong pare at obispo. Yung Bible ba? Review tayo sa paggawa ng Biblia. Noong around 100 AD, natapos na isulat ang scriptures doon pa sa balat ng hayop, tawag sa English, parchment, at papyrus. Papyrus naman kung sa balat ng tanim. Nang si Constantine ay naging Kristiyano noong 312 AD, malaya ng kumilos ang mga Kristiyano. Kaya si St. Athanasius, Bishop of Alexandria, na nasa Egypt ito, ang lugar na pinapangalan kay Alexander the Great ng Macedonia nung sinakop niya ang Egypt in 332 BCE. Napanood ko kasi ang documentary movie ni Alexander the Great. Balik tayo kay Athanasius. Noong 315 AD, kanyang natutukoy or na-identify ang 27 books of the New Testament. Then after 52 years, ayon sa naka-record, 367 AD, inasimbol or inayos or kinumpile ni Athanasius ang 27 books of the New Testament. Bakit matagal naman? 52 years. Isinilang ito si Athanasius 293 CE. Sa edad na 22, na-identify na niya kung ano ang 27 books na isama sa New Testament. At nang nag-edad na siya ng 74 years old, sa kanya natapos na compile ang 27 books of New Testament. Ganun katagal. Mayroon din ba kayong history dyan na nakasalungat nito? Tuloy tayo. Si Pope Damasus ang nagkomisyon, hindi ito ang komisyon na magbayad ha. Ang ibig sabihin, nag-utos. Si Pope Damasus ang nagkomisyon kay St. Jerome, isang pare. Si St. Jerome ang inatasan to translate the Bible into Latin Vulgate. Si John Chrysostom naman, isang bishop, ang kauna-unahang nagpangalan sa Old at New Testament as Bible noong 4th century or mga 383 AD to 400 AD. Si Cardinal Stephen Langton naman ang gumawa ng kapitulo or bersikulo kapitulo or chapter sa Biblia noong 1205 AD. Si Cardinal Hugo of Santo Caro naman ang gumawa ng bersikulo sa Biblia noong AD 1236. Mayroon pang isang Italian Dominican friar na si Santi Pagnini na nag-divide sa chapters into verses. Pero later part na siya, 1528 AD na. 1528. Sa kapanahonan na ni Martin Luther. Isa lang ang ibig sabihin nito, na ang Katoliko ang gumawa ng Biblia at sila ang ginabayan ng Espiritu na gumawa nito hanggang sa final canonization noong 1439 AD sa Council of Florence. Makikita naman sa screen. Ang unang hakbang sa pag-canonize ay naganap sa Council of Rome noong 382 AD. Sila si St. Jerome ito, Father Damasus. Ang pangalawa sa Council of Hippo 393 AD at sa Carthage 397 AD. At finally,
sa Council of Trent sa 1439 AD. Review lang kasi ito kasi nasa unang video ang detalye nito kung hindi nyo napanood. So in summary, sa history ng Christianity at history ng Bible, the first known Christianity is the Catholic Church, the original church of Christianity. Saan mababasa? Sa Biblia? Ang sagot, hindi pa ginawa sa mga Katoliko ang Biblia sa panahon na yon. Ang clue dito ay si St. Ignatius, 107 AD, at si St. Jerome, 400 AD, nang binuo niya ang Biblia. Kung magbasa pa kayo sa history ni St. Ignatius, makapag-isip kayo kung paano isalungat ang history. Kaya noong nabasa ko, nasabi ko na tama ang protestante sa kanilang pangalan. Kaya mga bro, aywan ko kung alam nyo na rin ito, na ang Catholic Church hindi nabuo ng dahil sa Bible or hindi binuo ng Biblia ang Katoliko. Nandiyan na ang Katoliko bago nabuo ang Biblia. Ang Katoliko ang bumuo ng Biblia. Hindi ang Biblia ang bumuo ng Katoliko. Baliktad, no? Ang Katoliko hindi lang umasa sa Biblia. Nagtuturo ang mga unang Kristiyano, walang Biblia. Oral tradition lang. O pwede ba yun? O katuruan na pinasapasa mula sa pinanggalingan ng katuruan hanggang sa paparoonan. At kung may mga katanungan sa katuruan, nandyan ang kanilang leader na si Pedro. Kaya pinakita ko ang history ng Pope. Kung patay na si Pedro, may kasunod na nag-leader. At ito yata ay ginabayan sa Espiritu Santo. Sabi ko yata dahil hindi ko memorado anong version sa Bible. So, ang iglesia na tunay tinayo ni Kristo ay may leader mula pa ni San Pedro hanggang ngayon. Sino nga ba ngayon? Limot. Bakit walang putol? Kahit ilang gira na, kahit pa gaano kalupit ang mga Roman Emperor, kahit na maraming pinatay ang mga Emperor, nandyan pa rin ang leader ng simbahan. Nakakapagtataka, no? Hindi tumalikod. Sabi ng iba, tumalikod. Pero baka naman tumagilid lang. Ayaw pa nga umiwas kamatayan. Mas ginustong maging martir tulad ni St. Ignatius of Antioch. Mayroon ngang panahon sa kasaysayan na nag-agawan ang bishop na maging pope sa Roma. Saan mabasa sa history na tumalikod ang leader o mismong simbahan sa kanilang pananampalataya? Kaya sabi ko, nagka-interes din ako sa pag-aralan ang history para hindi mauto, kundi matuto ang ating mga kababayan sa history at hindi sa kani-kaninong story. Kaya kung alam mo lang ang Christian history at Bible history o ang story sa paggawa ng Bible, wala na sana ang kanya-kanyang story. Ating i-drawing, bro, ipakita natin sa screen. Ganito ang history. Ganito yon. Ang history ay ang malaking circle. Pakita natin sa screen. Sa loob ng circle ay circle ng Biblia. Kaya ang ibig sabihin, ang Biblia ay nasakop sa history, pero hindi sakop ng Biblia ang history. Example, makita sa Biblia si St. Peter. Makita din ito sa history. Si St. Jerome, si St. Athanasius, si Pope Damasus na bumuo ng Biblia ay hindi makikita ang pangalan sa Biblia, pero makita sa history. Kasi may limitasyon ang Biblia. Hindi niyo siguro alam to. Ang nakover lang niya sa Biblia na taon ay hanggang 98 AD lang or 100 AD. Lampas diyan, wala nang alam ang Biblia. Buti sana kung encyclopedia yan. Kasi sa encyclopedia, halos taon-taon na nag-update ng new information. Kaya may new edition. Yung sa Bible ay bawal dagdagan. Bawal din bang bawasan?
Ang alam ko parang new version lang ang authorized. Pero may nihil obstat at imprimatur. Pang Katoliko lang yung nihil obstat at imprimatur. Ay, kamunti ko nang makalimutan si Martin Luther. Ang sikat na protestante. Totoo yan. Pero makita ba siya sa Biblia? Ang Biblia lang ba talaga ang paniniwalaan? Pakinggan muna natin ang mga ginamit sa Diyos upang magpaliwanag. Diferer. Kaya ang Diyos, giuyunan man imo nga dili jud tinuod, way tinuod nga nagrepresentar. Kanang imong gigunitan, tinuod ba nga dunay Senior San Vicente? Yes or no? Dili tinuod nga dunay Senior San Vicente. Yes. Ako pa ko na ba? Tinuod ba, historically speaking, dunay tinuod nga Senior San Vicente? Yes or no? Naa, wala. Sa Biblia wala. Pumunta na. Kumumunta na. Wala. No, wala. Katigay ka na, sige. Wala. Sa to pa way San Vicente pero nga tinuod. Walay Senior San Vicente pero nga tinuod. Kinsa man itong San Vicente pero nga tao? Panahon sa 15th century. Wala sa Biblia. More gani. Wala sa Biblia. O niya kita duwa mo sa Biblia, di punta tinuod. Wala sa Biblia. Di, ang pagutan na ba? Ang definition sa Diyos dire, ang Diyos dili tinuod, way nagrepresentar nga tinuod. Nito na may tinuod nga San Vicente Ferrer. Sa Katoliko lang ni. Nga Diyos, walay labot sa mua. Dili, ang pagutan na Mr. Moderator, kabahin sa pagkatao ni ang pagutan na ba doon na ba'y tinuod nga San Vicente Ferrer? Yes or no? Wala. Yes, wala. Unsa may imong ebidensya nga wala? Wala sa Biblia. Wala tayong mabasa sa Biblia nga doon ay Senior San Vicente Ferrer. Inyo lang ang claim sa history. Inyo lang. Binangga nga ito. Naibaw naman ka nga tungha siya after na sa pagsuwat sa Biblia. What are you na sa Biblia? Kung ikaw wa po ka sa Biblia, ako po ba sa Biblia, hindi kita po ito doon. Bro, kung naintindihan ninyo ang kanilang diskusyon, sabi ni Pastor, ang San Vicente raw ay hindi totoo kasi wala sa Biblia. Kung wala sa Biblia, hindi totoo. Kaya kung wala ang pangalan natin sa Biblia, hindi din tayo totoo dahil wala ang pangalan natin sa Biblia. Ituloy ninyo lang ang pagpapanood dahil hindi lang kayo mag-enjoy, may matotohanan pa. I-search ninyo lang sa YouTube, may title naman na makita. Sikat ito ngayon si Pastor Archie Anides. Itong si Father David gusto niyang huwag munang mag-convert itong si Pastor dahil kailangan siya sa mundo. Kailangan pa siya sa daigdig para sa pag-convert sa ibang mga bumalik. Para na bumalik ang iba. Ano pala ang binabasihan ng Katoliko sa kanilang pagtuturo? Kung hindi Biblia lang? Ang sagot, hindi ko rin alam. Paano natin malaman o di mag-research? Noong unang araw, ang research ay katumbas ng maraming aklat. Nung may report ako sa school tungkol sa Iliad, yung The Fall of Troy na isinulat ni Homer 8 centuries BC, magtabi ako ng dictionary dahil hindi ko na maintindihan ang ibang salita. Mayroon pang box of encyclopedia sa aking lamisa. Kasi gusto kong malaman ang mga papel o role sa bawat karakter. Kasi para sa akin, kung malaman ko lang ang bawat function ng bawat karakter, parang binasa mo na ang buong libro ng Iliad kung paano nagsimula ang gira between Greek and Troy. Ngayon, thanks God for so much convenience. Halos nandyan lahat ang kailangan para sa research. All in the tips of your fingernails. Magtanong lang ako sa kaibigan kong mga AI. Makikita nyo naman sa screen. Pwedeng Tagalogin lang para Tagalog din ang kanyang sagot. Base sa akong research, ang unang Kristiyano o ang unang mga Katolika ay nagtuturo ayon sa oral tradisyon. Example, Christmas, wala sa Biblia. Kung wala sa Biblia, ang word na Christmas, ang ibig sabihin na walang Christmas o hindi sinilang si Kristo. Nagtuturo din ang Katoliko ayon sa magisteryo, meaning ito ang nabuo na katuruan sa discussion sa mga obispo na pinanguluhan ng Bishop of Rome at tinitiyak nito ang katapatan ng simbahan sa mga turo ng mga apostol sa mga bagay na may kinalalaman sa pananampalataya at moralidad. Sila ang may mga karapatan na mag-interpret sa katuruan, partikular na sa Bible. Sila ang naging gabay. Sino ang mga iyon? Sino ang mga iyon? Sila ang mga bishops or elder of the church.
and the theologians. Sa aking palagay, yung mga council meeting, tulad ng mga council meeting sa Nicaea at iba pang council, ang resulta o ang produkto noon ay magisterium. Halimbawa, itong si Arius, isa ding paring Katoliko, ay gustong mag-ibang landas. Sumalungat sa katuruan ng simbahan at sa leader na si Kristo daw ay ginawa lang o created lang, parang tao lang, hindi kapareha sa kanyang ama. Sinulungat niya ang matagal ng katuruan tungkol sa Trinity na unang binanggit ni Tertullian sa circa 165 to 220. At si Arius sa CE 256 to 336 noon ay maraming nadala, kaya nagkaroon ng maraming debate at tumatagal pa ito ng maraming taon hanggang naabutan pa ni Emperor Constantino noong 325. Kaya nakialam si Constantino. Siya ang nagpatawag ng council meeting sa Nicaea at kung naalala nyo pa, ang bishop ng Alexandria na siyang unang nag-identify sa 27 books of New Testament, si Athanasius ba? Siya ang nanguna na labanan ang paniniwala ni Arius. Kaya sa Council of Nicaea, ang nagdeklara kay Arius na isang heretic. So papasok na tayo mamaya kung ano yung heretic. Ito ang failure ni Martin Luther. Nasabi ni Martin Luther, basahin nyo lang ang Biblia at intindihin nyo. Kaya base sa kanyang turo, nagkanya-kanya ng basa at intindi. Kaya dumami ang sikta na may kanya-kanyang doktrina o paniniwala. Nasa magisterium pa rin tayo ha. Kaya sa council ngayon ay pinagtibay na si Kristo ay parehong divine nature as God. Ito na ang katuruan sa simbahan na tinatawag na magisterium. At isa sa mga example sa magisterium ay itong binabuo na CCC or Catechism of the Catholic Church. Isa sa mga nilalaman ng CCC ay ang pagkilala ng Pope, ang Bishop ng Rome bilang sumusunod ni San Pedro. Si San Pedro ang unang papa sa Roma. Ito ay sinuportahan sa CCC 882. Maraming protesta dito sa katuruan na ito dahil wala sa Biblia. Wala sa Biblia daw. Kung ang Bible lang ang paniniwalaan. Pero may debate tungkol dito. Maganda ang debate kaysa pagmahayag na walang katanungan. Kung pamahayag lang at debate, doon ako sa debate dahil may cross-examination. Pero may debate tungkol dito. Maganda ang debate. Ito ang debate ni Father Darwin versus Pastor Bahinting. Kung saan patutunayan ni Father Darwin na si San Pedro ang unang papa sa Roman Catholic Church. Maganda ang pangatiwiran ni Pastor. Pakinggan at panoorin natin ang bitin na video dahil kayo na lang mag-research kung sinong may katiwiran sa kanila. Surrender na mo. Kaya mo na kamaturan. Question number 7. Sunod pangutana. Migamit man kag referensya nga encyclopedia. Wala man ko'y nadungog. Litra por litra imong gilitok nga si Pedro Santo Papa. Wa man ko'y nadungog. Sunod pangutana. Nakaila ba ka? Kung kinsay, nakahibaw ba ka? Kung kinsay unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma, nakahibaw ba ka o wala? Okay, Mr. Moderator, ang pangutana nga natubag, dili na balikon. Nana sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Na pangutana. Ingon ko sa pangutana, nahibaw ba ka kung kinsay ngalan sa unang tao nga maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma, kay wa man tay mabasahan sa entire New Testament. Mao nagtubagon, nahibaw ba ka wala? Nahibaw ko. No? Nahibaw ko ginsang sa tupapaha ang unang nigamit sa term Pope.
Pero nauwahi na ang paghingalan sa official possession. Sama good sa Pilipinas, naguna ang nasod, nauwahi ang pagnga sa Pilipinas. Ang iyang huna-huna nga sa paghingaan mo pa'y pagtungha. Sa diha din paghingaan sa Pilipinas, diha na nitungha ang Pilipinas ba iting? Ang iyang divine appointment diha na, nauwahi lang ang official naming. Di po na mo'y nakakapabalaan ang paghingaan, di po na mo'y nakapasantupapan niya ba iting? Balik ko na ko, ang nakasantupapan niya, una, giusab ang iyang ngalan. Ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangutana, wa jud ka focus sa duha ka ligi. Papa sa Roman Catholic Church. O kay misupat naman na isip negative, kinsa man dayo unang Santo Papa sa listahan sa Roman Catholic Church, kung dili sa Apostol Pedro, mo man nasa tima. Sa lista diha sa Bible. Ayaw sa ba? Ayaw, inyo ka man ang sign. Ayaw sa, o sa tima, lagi inyo man na. Ayaw, nagtubag ko. Sa lista sa Bible, nagtuturo is Pedro. Kanang naitima yun, ay sa pagsupat, nagtubag ko. Dito sa inyong tima, inyo man ang tima. O niya, sumala man sa Biblia, ay sagsapaw, kanyang yan. Ay sayan. Magig ka niya, may tuloy, taong kanya, ay sayan, ay sagsapaw, ay sagsapaw. Sumala sa tima, na unang Santo Papa si Pedro, sumala sa Biblia, o referensya. Pag-adto sa sumala sa Biblia, may nakita ang Santo Papa dito si Pedro. Siya na may nag-inog sa Papa. Yatang yawi, hatang o sa patidaghan. Wala yun, siya na may kaingon-ingon ng po. Iba ningon ko, sa patidaghan yawi. Ay sabi tuloy, akong pangutana iyang giliso. Kaklaro sa akong pangutana. Ang akong pangutana niya, ang tima nga gipirmahan niya as negative, pamatud-an ni Padre Darwin na si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Kanang Roman Catholic Church. Ay sa. Muli tima, gipirmahan niya nga iyang sumakon. Okay, karon. Imo mo ni tima nga gipirmahan sa Roman, ay wala nang Roman Catholic Church ha? Ay wala Kana. Imo mo wala ang god. Ang pangutana, kinsa madihay ang nagula sa listahan sa Roman Catholic Church. Nawa na. Ano? Nawa na din. Oo. Ay, alita. Nagula man sa listahan. Ang pangutana, di, wala ito bang putana? Ako putana mo ni. Ang tema, balik ko na ko tema ha. Pamatud-an ni Padre Darwin na si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Sa among doktrina na. Among doktrina ha. Misupak man ka. Ang pangutana, kinsa man di ay ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church nga naa sa among listahan, kaya among walang doktrina. Kinsa man ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church nga nasa among listahan, kung dili di ay si Apostol Pedro kay supak man ka. Hindi man unang listahan. Hindi man ang listahan. Una kay niingon na magsumala sa Biblia, dito nasakpan. Pag nailista, pag sumala sa Biblia, man sa Biblia. Di ako isupak. Wala supakan imong lista. Ay, pating lista. Pating lista ha. At sa open forum na, ito na ang finishing touches. Sa totoo lang, ilang beses kong paulit-ulit na pinanood itong pagtatanong ni Brother Joseph Bisira. Hindi sa litra por litra, pero intindihin, mayroon palang nagpapahiwatig sa Biblia na may Santo Papa. Panoorin na lang. Ako ay i-address akong abigo nga si Brad Ismael Bahinti nga di yun musukol na kong debate. Pero, may chance sa pagpangutana, gusto pangutana ko na gusto niya nga naagyon sa Biblia ang Santo Papa. Kung ang kining Santo Papa si San Pedro, mao nga, moingon ko, nga oy ipit siya, di ba? Ulit pangutana. San Lucas 10:26. Ang pagbasa kinahanglan adunay pagsabot. Kini bang pagbasa ng Biblia Biblia imo bang gisabot o sige lang pagbasa? Pwede sa bota. Sila pong mga giwalihan sa mga apostoles, pwede pong sa bota.
pagsabot nila kay wa man mapapa. Sa kamana, kamo rumay lang mapapa. Patuloy mo di sila kasabot mga believer sa pastor. Di sila kasabot. Kamo din kasabot. Sila nga nakasabot sa mga mapapa sa Pedro. Okay. Karon makasabot ng yoga. Ang balaan sa Binisaya sa Latin santo. Efeso 3:5 giingon man nga ang tanang apostoles balaan sa ato pa santo. Santo. Si Pedro kay apil mas apostoles sa ato pa si Pedro santo. Tubag. Sakto lagi na santo. Walay papa. Walay santo. Walay papa. Ayaw sa papa kay wa pa man tamabot na. Sa kanata na iba-iba dali yung sa imong kapilihan. Yung patrilan pagaling na to. Karon. Matod pa nimo way papa pero kini mo papa na gyud ka. Ono Pedro 5:13. Ningon si 5:13. Basa niya, Biblia niya, ipit ka ni ba? Ang aoy, sukod isi ba? 5:13. Pedro 5:13 ha. Kay sahay la ba? Ikaw mo rin basa, Anides? 5:13. Nakabasa na. Okay. Ang iglesia nga ania sa Babylonia pinili nga kauban ninyo nangumusta kaninyo ug ingon man si Marcos nga akong anak. Okay. Ang anak si Marcos, ang pangutana. Ha? May papalagay. Ha? Ayaw sa. Ang anak si Marcos. Ang pangutana. Kaya ang nagsuwat ani si Pedro man, niya anak mas Marcos. Kinsa may papa ni Marcos? Si Marcos. Ang nagsuwat si Pedro. Wala, abit na sa patako. Ang anak si Marcos. Ang nagsuwat si Pedro. Ingon siya, dawatan din, nangumusta ka ninyo ang simbahan gano'n. Dili pinasuko. Ang anak si Marcos. Ang nagsuwat si Pedro. Si Pedro nga akong anak. Ang akong papa ningon. Dawatan ninyo si Jesse nga akong anak. Sa ato pa, ang akong papa si Sipre. Sipre. Papa manakay. Ako man ang papa. Karon. Kinsa man ang papa ni Marcos Tuwag? Rakibiyat nga nili. Si Marcos ang anak. Anak sa pagtuo. Anak siya. Kumali ng papa. Anak na sa pagtuo. Anak ko ni. Mami. Kay anak sa pagtuo. Okay, kaya. Kay si Marcos, anak sa pagtuo. Sa ito ba ito? Anak ka sa unggoy ng imong papa unggoy. Kay anak mo ka sa pagkaunggoy, so naay amahan sa pagkaunggoy. Karon kay si Marcos anak man sa pagtuo, sa ato ba naay amahan sa pagtuo. Pinsa ang amahan sa pagtuo nga mao'y nagsuwat dining 1 Pedro 5:13. Pinsa. Ay.
nga si Pedro maoy iyang amahan. Ay, sa lagi. Anak sa pagtuo, pwedeng sabton ang sa amahan sa pagtuo. Pero, ay sa lagi naman ako nasuntik. Ay, sa lagi na pa Pedro. Kung siya nahimong amahan sa pagtuo, wa siya mahimong Santo Papa sa Kinuuhan. Balikan ito, kung nahimong pa sa Santo Papa, sa 1 Pedro 5:1, mauna ka sa'yo panahon na mabaila siya. Ayaan na po, sa hindi pena. Alam kong panahon wala tumaga. Unsay tawag sa amahan? Ang sumala, ang atong amahan, tawgon o papa. Sa ato pa, 1st century ugya sa Biblia, ang aiipit na hindi ba? So, yan na lang. Wala tayo pamatanan ni Brachise. Ato ni Itong kagandahan sa debate or question and answer. Lalo na kung may follow-up questions. Makikita mo ang kailangan mong malaman. I-finalize ko ng aking report na pwede din ninyong tanggihan lalo na kung magpapakita din kayo ng parang ganito rin. Sa walang pagdadalawang isip, aking nailantad na ang history at ang Bible ay nagkakaisa na walang ibang grupo o iglesia na tinayo si Kristo, kundi ang iglesia lang na pinumunuan ni San Pedro noong unang siglo na siyang unang papa at sumunod pagkatapos niyang namatay na sa naglipas na mga siglo ay nanatili ang Santo Papa hanggang ngayon batay sa ipinangako ni Kristo sa kaniyang iglesia. Ang iglesyang tinayo niya ay hindi ang mga iglesia o mga taong humiwalay o sumalungat sa totoong unang Kristyanismo nung walang iba ang Katolikong simbahan na siyang makatrace back, sabing Tagalog, trace back, makatrace back from the present leader of the church, which is the Pope, patungo kay San Pedro. Parang may kasabihan nga na parang ganito. Kung hindi mo alam ang inyong pinanggalingan, maligaw ka sa iyong paparoonan. Tama ba to? Kung muli, ang kinin ko na lang itong kasabihan na ito. Kaya, marami talaga ang hindi alam sa kanilang pinanggalingan. Kung hindi nila alam na sila ay galing sa protestante o isang protestante, baka makapag-isip sila na kasamahan nila sila St. Ignatius at ang isa sa mga bida sa Christian history, o si St. Athanasius o si St. Jerome, ang mga bida sa paggawa ng Biblia. Pero imposible naman dahil hindi nga nila kinilala mga santos. At kung mangyari man, parang ang Katoliko na ang humiwalay sa mga protestante at ang Katoliko na ang magpanay-protest. Ito dapat ang pinakaunang patunayan sa bawat iglesyang umangkin sa iglesyang tinayo ni Kristo. Ito ang pinaka-importanting paksa, ang pagpapatunay sa unang iglesyang tinayo ni Kristo, kung saan makatrace back sila sa kay San Pedro, ang unang leader sa simbahan ni Kristo na walang putol. Kaya ang pagwaliwali, pagkumbinsi, paggamit ng mga bersikulo, kapitulo, ay walang kwenta yan. Dahil iisa lang ang iglesyang tinayo ni Kristo. Ang humiwalay sa iglesyang iyon ay hindi kay Kristo. Makikita yan saan ba yun? Basta makikita yan sa Biblia. Ulitin ko, ang Christian history at ang Bible history ay nagkakaisa at sila ay nagkakaisa nga. Manghiram lang ako sa mga salita sa ibang channel. Parang hindi ko kayang maging prangka dito. Ito yon. So ang tanang bundok
nga natukod sa mga tao human o biya sa simbang katoliko mini na nga mapundok sa reliyon wala na ikwinta pasakupan kung kaluwasan ang isgutan. I'm sorry yun sa mga igsoon nga mga non-Catholics. Because there is only one church founded by Jesus Christ. And this church is no other than the Roman Catholic Church. Therefore, ang mga pari sa simbahang Katoliko, mauna sila ang tinuod na magtutudlo. Medyo mahaba na mga bro. Sa sunod video na lang ang susunod na topic. At ako'y magpaalam na at mag-iwan ng kasabihan. Kung may kasinungalingan, may pinagmanahan. Sa English pa, Satan is the father of all lies. Hanggang sa muli!